You who are young, be happy while you are young, and let your heart give you joy in the days of your youth. Follow the ways of your heart and whatever your eyes see. But know that for all these things, God will bring you into judgment. Alam nyo, mga kapatid, especially mga kabataan, tayo mga kabataan, hindi naman tayo pinipigilan ng Panginoon to enjoy our young, our being young. Diba? Sabi niya nga, you who are young, be happy while you are young. And let your heart give you joy in the days of your youth. Alright? So, in that verse alone, ang sabi pa, follow the ways of your heart and whatever your eyes see. But know that for all these things, God will bring you into judgment. So, nakita nyo po yung parang liberality, but at the same time, cautions. No? Pinapa-enjoy tayo, but at the same time, pinapaalala sa atin na God will bring you into judgment. Why? Because we will be judged according to what we have done. Okay? Pero hindi po KJ ang Panginoon para pigilan tayo sa kung anong gusto natin gawin. But see to it that ano man ang iyong ginawa, yung consequence nun, you have to face it. Alright? You have to face it. Okay, sige. Tanggalin muna natin tong area dito sa bandang baba. Dito tayo sa bandang taas. And I want to take out yung positive sense. You who are young. So, ibig sabihin, ang tinutukoy niya dito yung mga young. Be happy while you are young. Okay, I would like to close that sa context na yun. Be happy while you are young. If you are young, wag mo munang puwersahin ang sarili mo na tumanda. Alright? Enjoy it. Enjoy mo ang pagiging young. Wag mo munang tanggapin yung mga responsibility na hindi naman umaakma sa iyong edad, baka kasi mahinog ka sa pilit. Enjoy mo lang. Enjoy mo lang. Wag mong pilitin ang mga bagay-bagay. Bakit? Kasi po, dumadating pang pagkakataon na maniningil yung sarili mo. May nakikita po ba kayo mga may edad na tapos biglang nangongolekta ng mga teddy bears, mga dolls, mga laruan? 'Di ba? Collection nila. Kung kailan sila mayaman na or kung kailan sila matanda na, saka sila maraming laruan. Pero nung bata-bata sila, wala sila nun. Kasi nga, wala nga sila nun. Deprive sila noong mga panahon na yun. Why? Hindi nila na-enjoy ang pagiging bata nila because of the circumstances na hindi din nila ginusto. So, nagtrabaho sila or something like wala talagang perang pambili. So, to cut the story short, hindi nila na-enjoy. So, kung nasa punto ka ng buhay mo na kabataan ka pa lang, huwag mong madaliin ang sarili mong tumanda. Bakit? Papunta ka talaga doon sa pagtanda. Chill lang. Enjoy mo lang muna yan. Dumaan ka sa proseso. Kung ikaw ay estudyante, enjoy yung buhay estudyante. Masarap yun. Hindi mo na mababalikan yan pagkatapos. Saka na muna yung kung may jowa man, chill lang. Huwag masyadong seryoso na parang asawa mo na yung jowa mo. Hindi. Chill lang. Hindi masyadong committed or pressured. Hindi masyadong ganun. Okay? Sa pagdating naman sa bahay, hindi naman ikaw ang magulang. So, may magulang ka pa din. Ngayon, kung wala kang magulang, then that's the time na nagta-take over yung mga feeling or mga responsibility skills natin. But whatever your circumstances are, be happy. Be happy while you are young. Bakit? On the other note,
malungkot na ang level ng buhay ng mga matatanda. Bihira nang makapagsaya yan. 'Di ba? Bilang na lang sa mga daliri yung makapaglaro yan o makapag-mall, malling, pasyal lang. Yung me time lang ba? Yung walang iniisip na responsibility. Pag umabot ka na sa edad ng adulthood, malungkot na yon. Pag ako nga tumititig ako sa mga bata, parang ang sayang maging bata. So you have to be happy while you are young. O, tingnan niyo itong pangalawa, and let your heart give you joy in the days of your youth. Alam mo, isa sa masarap na feeling if you are young is the feeling of yung may mga crush ka. Yun. Parang nakakakilig. Ano pa? Yung feeling na sabi mo sa nanay mo, mama or papa, pasalubungan mo ako ng ganito ng tinapay, ice cream, chocolate. Parang ang sarap nun. Ang sarap yung feeling na yun na inaabangan mo yung pasalubong. Tapos kapag nagbubukas ka ng mga regalo, niregaluhan ka. Ang sarap ng feeling yung pinupunit mo yung gift, yung present. Kasi pag matanda ka na, bihira na lang yung may magre-regalo sa'yo. Bihira na lang yung may magpapasalubong sa'yo. Kasi yung iba naman wala namang concern talaga sa'yo. Pinakikinabangan ka lang. Kaya nga minsan pag may nag-give gift sa'yo, parang natatouch kayo, oh, how sweet. Parang ganun. Why? Kasi naranasan mo yan nung bata ka at nag-enjoy ka doon. Ngayon habang tumatanda ka, wala nang ganun. Para sa mga kabataan dyan, malungkot po ang buhay ng pagiging matanda kung i-compare natin sa pagiging bata. Ang problema ko lang nung bata ako, pag pinapatulog ako ng nanay ko ng magdang hapon, alam mo yung gustong-gusto mo maglaro, pero pinapigilan niya ang iyong kasiyahan, tapos para patulugin ka lang. Tapos ano pa yung mga kinainisan ko noon, yung utusan kang gumawa ng gawaing bahay. Maglinis, mugas plato, maglaba. Parang nakakainis yan, di ba? Nung bata-bata ka. Ano pa, mga nakakainis, yung pag nagkaroon ka ng konting mali, tapos pagagalitan ka ng mama mo, parang nakakatakot na yun. Pero kung ako tatanungin sa panahon kong ito, mas gusto ko na yun. Kaysa ngayon, dami problema ngayon eh. Alright? So, kaya lang, hindi na natin may babalik ang lumipas na panahon. So, what I mean is, kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, face it and enjoy it. No choice. So, sabi dito, follow the ways of your heart and whatever your eyes see. So, from this sentence or idea, meaning, isagad mo. Follow the ways of your heart. Although sinabi na rin yan sa Biblia na yung heart natin is hindi mapagkakatiwalaan, pero nakasulat din dito sa Ecclesiastes na follow the ways of your heart. And whatever your eyes see. Sige, sagad mo. Kung magpapakasama ka, bahala ka, pakasama ka. Parang ganun. Kaya lang, meron dito yung cambio. Meron ditong parang contrast or resistance. Ano bang tawag natin dito? But know that for all these things, God will bring you into judgment. Sa madaling sabi, kung meron kang planong gawin at ginawa mo, and whatever the result will be, face it. Face the consequence of your actions. Because God will not let that thing pass. God will bring you into judgment. Alright? So, on the other hand, kumbaga parang, ano yan sagad-sagad. So you have to make sure that you are doing that with all your heart. But remember, God will bring that into judgment. I hope this verse find you peace and benefit for you. God bless.